Okay, so this is our 39th anniversary of Sambahay ni Cristo. Patiin niyo ang bawat isa. Sabihin mo, happy anniversary sila. Alright. So, taas ko yung kamay na nandito ng day 1 na i-establish ang Sambahayan ni Cristo. Yes! Since day 1, nandito po when Sambahayan ni Cristo was established. And as pioneer of our church, patuloy po kami nagpupuri sa Panginoon for the lives that God has given you. And who would have thought that 39 years ago, Sambahayan ni Cristo would still be here. Amen. At nandito pa din tayo, no? And our desire, sige po, huwag po kayo mahiyang pumalak pa. And our desire is for the church will continue until the day that Jesus returns. Amen. Amen. So, and that would only be possible kung yung mga susunod na henerasyon will capture the vision and the heart of God. Amen. So, yung mga unang henerasyon, taas ng kami mga unang henerasyon ng Sambahayan ni Cristo po ulit. Ayan, yung mga unang henerasyon. Sa Nanimila, ayan. And then, yung mga henerasyon ngayon, taas ang kamay. Sige po. Huwag po kayong mahiya, mga young couples, teens, kids. Yan. Nasa kamay po ninyo para magpatuloy ang Sambahayan ni Cristo. Amen. Of course, mahal ko sa buhay, of course, hindi po dahil sa Panginoon. Kaya po, kinakailangan captured natin yung heart ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Kasi kahit gaano, let me be honest with you. Puno ang church kasi anniversary. Masyado namang negatibo. Puno ang church dahil anniversary. And we wanted to see the church filled. Actually, we have dreams to extend the church. Kaso hindi mangyayari yun kung iilang pamilya lang yung nandito. Tama po ba? Hindi po mangyayari yun kung ilang pamilya lang yung nandito. We have this vision. Anong vision ng church? Christ, bringing Christ to the family and beyond. Wala po tayo sa beyond. We are still in the family. Yes. And we have that mandate from the Lord to preach unto the ends of the earth. And that will not happen kung hindi po natin ginagawa yung mandato ng Panginoon. Amen. Now, for the whole month of June, we talked about family. The leadership, the fathers, to the mothers, and nakakatuwa nga kasi dito sa aking topic, hindi naman siya pang anniversary, pero dadalhin natin yung anniversary topic na yan. So, my topic for today is about an appeal to all the children. Taas ang kamay ng mga anak. Yan, mga anak. Mga anak. Sabi mo si Tatay Emmanuel, nagtaas na. Si Tatay, siyempre may anak. Diba? Tayo mo yung mga anak. Taas ang kamay ng mga anak. Hindi kayo na, mga lolo-lola, hindi kayo anak. Siyempre, anak po kayo. Alright? So, andyan, an appeal to all the children. Ano yung pinaka-bold letters na nakikita nyo? Obey. So that is found in Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So sabi ng Panginoon, sabi
if you remember, mag-a-advance muna ako. So, puntahan po natin yung ating next na title. Sabi dito, Paul's advocacy for a peaceful living. If you're going to read the whole chapter from verse 1 ng Ephesians chapter 6, makikita niyo po dito, diniscuss ni Paul ang family. So, nandito yung mga inunan niya yung mga anak, then yung role ng tatay, then yung role ng nanay. So, meron po siyang hangarin at matutupad lamang po yung mapayapang pamumuhay sa loob ng tahanan kung susundin po natin yung sinabi po ni Paul. Sapagkat yung sinabi ni Paul ay galing po yan mismo sa salita ng Panginoon. So, tingnan po natin. Next. The mandate of God for children. So, let's go back to Exodus chapter 20, verse 12. Nakalagay din po dyan, obey. Ano po yung Exodus 20, verse 12? If you remember, without looking at your Bible. In Exodus 20, dyan po ibinigay ng Panginoon ang 10 Commandments. Ibinigay ng Panginoon ang 10 Commandments sa Mount Sinai at ang obedience to the parents, honor your father and mother, dyan po nakalagay sa 10 utos. So, ibig sabihin, pinagbibay ng mga salita ni Paul ang sinabi ng Panginoon noong panahon ni Moses. So, mga anak, taas ulit ang mga kami ng mga anak. Pwede ba ngayon? Ayan. Anak ng Diyos yan. So, tayo po ay mga anak ng Panginoon, ng ating mga magulang. At ang mandato po ng Diyos ay sumunod. So let us all bow our heads and pray. Father God, we come to you this morning. We ask, Lord, that you cleanse us from all unrighteousness and make us, Lord God, worthy to come to your throne of grace. As we look upon your face, O Lord, give us, Lord God, your sustaining grace to stand before you, not by our own merit, not by our own righteousness, but because of your grace, Lord God. We pray that you reveal yourself to us, be our teacher this morning, O God. May we capture your message, and that your word will have its power to transform us from glory to glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, tingnan po natin. Ayan, medyo pakipindot lang po dahil hindi po gumagana yung aking clicker. Ayan. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. In 1, 2, 3, go. Children, sinabi po ito ni Pablo sa mga taga-Efeso. Next, pagtinan po natin. In Exodus 20, verse 12, ready, go? Yan. So, nakita po natin yung connection kung saan kinuha ni Paul yung reference ng kanyang sinabi sa mga taga-Efeso. So, napakahalaga po ng pagsunod sa Panginoon. Sabi po dito, tingnan po natin, no, since we're talking about children, meron po tayong reminder sa mga magulang. Taas naman po ang kami ng mga magulang. Okay. So, ang mga magulang, we have this job na ibinigay sa atin ng Panginoon. Importante po na mag-establish tayo ng rule. Kasi kapag hindi malinaw yung rule, hindi po malinaw yung susundin ng ating mga anak. If you remember, God said to Adam and Eve, in every tree in the Garden of Eden, you can eat except the tree of the knowledge of good and evil. So nakita natin sa example ng Panginoon, malinaw, establish yung rule na binigay niya kay Adam and Eve. Tama po ba? At sinabi ng Panginoon, on the day
Sinabi niya, sa araw na kinain mo ang bunga ng nakakalam ng masama at mabuti, ikaw ay siguradong mamamatay. So hindi mo baka mamatay ka. Wala po ganon. Sinabi ng Panginoon, you will surely die. So sinabi ng Panginoon, binigay niya kanyang utos and then establish punishment or consequences for violation. Tayo pong mga magulang, pag nagbigay tayo ng utos, kautosan o batas sa ating tahanan, kinakailangan malinaw yung utos at malinaw din yung punishment na ibibigay natin. Anak, kapag alas 9 o alas 8, wala ka pa, isasarado ko na yung gate, sabi ni Nanay Yvette, isasarado ko na yung gate. Pwede po bang maghingi ako ng isang example ng batas ng mga magulang sa tahanan? Hello? Hello po? Sige, magtatanong ako sa, sino yung sumigaw ng bawal? Hindi ikaw, wala ka ng ano. Sino po? Bawal na. Hindi po yung merong, magtatanong ako sa mga anak, sino po yung merong, magtanong tayo sa mga youth. Okay. May I ask, anak? Pwede ka bang tumayo, anak? Ano yung alam mo batas na ibinigay nila mama at papa? Ano po, yung kapag 12 p.m. na po, isa sa 12 p.m. Isasara na yung gate. Ito po yung internet. Yung internet. Very good. I like that. Okay. Pag hindi, ano doon? Ano po, hindi po kasi Very good. So, malinaw yung rule. Hingi pa ako ng isa pa. Example. Nakikita ko yung isa kong gwapong inaanak din. Jervis. Ikaw anak, ano ang rule sa tahanan ni mama? Hindi yung gawa-gawa, hindi yung naisip lang ngayon. Kinakailangan, alam mo yung rule na to. Sige anak. Ano po, dapat po, matulog na agad mga 11 p.m. pa lang. Matulog. Bawal magpuyat. Okay. Pag nagpuyat, walang baon. Sarap naman yan. Nasusunod kaya doon. So nakita natin, malinaw yung rule sa tahanan. May tanong ako, mga youth, since I'm talking about children, sino dito yung bawal, sabi ng mama at papa, bawal mag-boyfriend, girlfriend. Hanggang hindi tapos sa college. Taas ang kamay. Si Ate Angelo daw, pinagbawal ng mama at papa niya, bawal mag-boyfriend. Sino ba? Si Hannah. Si Hannah Berlagdan at si Hannah Flores. So, malinaw yung rule. Ano yung punishment kapag violate? Mama Heidi, anong punishment? Hindi mo alam? Ikaw nagbigay na ano, hindi mo alam? Pakita ko sa kanya, sinabi ko lang sa kanya kasi meron na siyang kumita sa kanya. Okay, so meron kang rules. Hindi nga, kapag violate ni Hannah, Masama siya ng consequence. okay, so dapat malinaw po yun. Okay, so sabi mo dyan, you have to start, parents, you have to start at an early age. Maaga pa lang. Nasa sinapupunan mo pa lang, kinakausap mo na yung anak mo. Anak, be obedient. Be obedient. Hanggang sa lumaki siya, naglalakad, nagsasalita, kinakausap mo siya, nagsisimula ka pa lang, bata pa lang. Nakikita kitang yung katabi ni Sister Noy na bata. Ako ni Green. Yan. Ano pangalan mo, anak? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Si Tony lang ang hinat ko. Tsaka si ano yung makalimutin ako. Sorry. Si Nate. Nakita kita. So, bata pa lang, magsimula na po tayo mag-disciple ng mga anak natin. Kasi kapag malaki na sila, mahirap nang baliin yung kanilang mga will. Tama po? Mahirap na. Mag-aawin na kayo yan. Pero kapag ang magulang, nagsimula siya ng bata pa lang,
na ituro niya na, sabi ni Moses sa mga Israelita in Deuteronomy chapter 6, ilagay sa kanilang mga braso, sa kanilang ulo, sa kanilang tawag nito, sa mga hamba, ilagay lahat ang mga inuutos ng Panginoon para hindi nila makalimutan. Sapagkat ang ating pong henerasyon ngayon ay mayroong sakit na amnesia. Mabilis makalimot. Tingnan mo yung katabi mo. Mabilis makalimot. Okay. Meron po tayong observation dito. If the children is well-behaved in the house, but doesn't know how to treat others outside the home, it's more likely they are afraid of you, so they tend to be a different person outside of your jurisdiction. Kapag yung bata po ay behave siya sa bahay, pero wild siya sa labas, hindi siya marunong magtrato ng maayos sa ibang tao, kaya siya behave sa loob ng bahay, takot lang siya sa iyo. Ito po yung mga observation. Sumunod, if the children is not behaved at home, pag yung bata naman ay hindi marunong sumunod sa loob ng tahanan, pero respectful siya sa labas ng tahanan, sabi po dyan, it is more likely they don't respect you. Ikaw na magulang. Pero, if the children is behaved at home and outside, you have trained them well. Pero yung bata, mabait siya sa loob at labas ng tahanan, magaling yung pagkakadisiplina sa kanya. Okay? So, punta po tayo dito sa an appeal to all children. Sabi po dyan, the word obey in the Hebrew word is shama. Sabihin nyo nga po, shama. Sabihin mo sa katabi mo, shama. Yeah. This word carries with it the meaning of hearing and obeying. So when we obey the word of our parents, we hear it and then followed by an action, which is obedience. So obedience is our only sure measure. Ang masusukat natin kapag ang bata ay natututo sa tinuturo sa kanya kung siya po ay sumusunod. So obedience is our only sure measure of successful listening. So ibig sabihin pala, talagang naintindihan niya yung tinuro natin. Naintindihan niya yung message ng Panginoon kasi nagpo-obey. So, ito po pala ang sukatan kapag sumusunod. Next po, sabi dyan, why obedience matter? Bakit ba importante ang pagsunod? God ordained authority on earth, and these authorities will keep the matters of life in order. So, ang Diyos po, nagtatag siya ng mga authority. Ang first authority na itinatag ng Panginoon ay saan? Sa loob ng tahanan. Ang Diyos, ang pinaka-head, sumunod ang ama, and then ang asawa, and then ang mga anak. So, ganun po ang in-establish na authority ng Diyos. Kaya po siya nag-establish na authority. Bakit nag-establish? Bakit nagtatag ng authority ang Diyos sa loob ng tahanan, sa loob ng pamumuhay ng mga sangkatauhan, ay para magkaroon ng order o kaayusan. Imagine mo na lang kung walang established authority, traffic pa lang. Diba? Kung saan-saan magpunta ang tao, kaya na lang, gusto nilang gagawin nilang gusto. Bakit? Walang kinakatakutan. Pero dahil kung may established na authority, ang Diyos, nais po nang pinapakita ng Panginoon na meron pong kaayusan at kapayapaan. Sumunod, the first authority established in the home where God gave the mandate to fathers that they should teach the statutes of God and all godliness to their children.
So yung itinatag ng Panginoon na authority sa loob ng tahanan, ang mandato ng Diyos sa mga ama, taas ang kamay ng mga ama. Ang mandato na ibinigay ng Diyos sa mga ama ay ituro sa kanyang mga anak ang kautusan ng Panginoon, ang godliness sa kanyang mga anak. Kaya kapag ang ama, hindi po niya ito nagagawa, malaki po ang accountability na haharapin niya sa Panginoon. If the fathers neglect this responsibility, mga kaibigan, mga tatay, malaki pong sabuti niyo sa Diyos. Lagot kayo sa Diyos. Kapag hindi po natin nadala ang ating mga anak sa tulong ng Panginoon. Yung mga mag-aasawa dyan, taas ang kamay. Okay. Mga teens, Solomon, wag muna. Okay? Hayaan mo muna si Kuya Nen. Alright? So, yung mga mag-aasawa dyan, bago kayo mag-asawa, dapat ikaw mismo malalim ka na sa Panginoon. Because you cannot give to your children what you don't have. Kinakailangan puno ka rin ng Panginoon. Puno ka rin ng salita ng Diyos. Sapagkat wala kang maibibigay sa mga anak mo kung ikaw ay empty. You have to be filled. And the reason why fathers are neglecting this responsibility kasi hindi rin sila filled. Hindi sila aral. Ayaw din nila. Kaya nga po, tingnan niyo po, majority ng mga churches, mas marami ang mga babae. Nasa ng mga tatay, nagtatrabaho, nasa bahay. Kayo na lang mag-church, parang, kayo na lang. Kaya po, believe ako sa mga tatay na dinadala nila yung mga anak nila sa loob ng tahanan ng Panginoon. Palakpakan niyo po sa iyo. Yes. Tama po. Dahil yung leadership po ninyo, mga anak, mga tatay, susundin po yan ng mga anak ninyo. Yes. Kung ano nakita nilang pattern from you as a father, they're going to follow it. Susundin po nila yan. Kaya po, salamat sa Panginoon sa mga dakilang ama. Sabi po dito, okay. Next is, obedience to parents is a reflection of our obedience to God. Kapag sumusunod tayo sa mga magulang natin na nakakita natin, kaya natin sumunod sa Diyos na hindi natin nakakita. Sasabihin mo, sumusunod ako sa Panginoon, minamahal ko ang Panginoon, pero magulang mo nga na hindi mo nakakita, yung magulang nga natin na nakakita natin, hindi natin kayang sundin, how much more na susundin natin ng Diyos na hindi natin nakakita. Make sense, right? Diba? Kaya ang hirap mong sumunod, mahalin, patawarin, lumakad na may kabanalan, kasi hindi natin kayang sundin yung simple utos ng ating mga magulang sa loob ng tahanan. Utos ng magulang, anak, paggising mo, lipin mo yung higaan mo. Anak, magbugas ka ng pinggan. Anak, umuwi ka ng maaga. 12 a.m., dapat patayin na yung internet, kung hindi, confiscate yung mga gadgets mo. 11 p.m., dapat nandito ka na, kung hindi, wala kang baon. Kung yung mga simpleng utos na yun, ay hindi natin kayang sundin, how can we say that we can obey God in loving our enemies, in going to mission, in preaching the gospel, if we cannot obey those simple things na utos ng ating mga magulang? Magpipreach ka sa Brunei, magpipreach ka sa Laos, hindi mo nga kayang sundin yung utos ng magulang mo, magbukas ang plato eh. And minsan, sabi po ng mga pastors and ministers, karamihan ng mga kabataan, ang galing na i-excuse ang church. Nasa church ako, pagod ako maghapon. Pero pagdating sa bahay, hindi na makakilos. Nagdadabog na. Why?
reflection of our obedience to God. Obey our parents first. Sundin mo na natin yung magulang natin. Then kaya natin sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Kasi yun yung establish ng authority ng Panginoon. Yung magulang natin. Kaya pag hindi natin kahit sumunod, nangangal ko sa buhay. Pilitin natin yung sarili natin. Next. Sabi mo dito, why obedience? Bakit importante sumunod? Pangalawa, how to obey? Paano ba sumunod? Basahin lang po natin yung simpleng salita niya, mga salita niya. In 1, 2, 3, go! Obey. Bigyan natin ng pagbinasa natin ay talagang with conviction. 1, 2, 3, go! Obey. Obey for the glory of God. I will obey for the glory of my God. Sabi po dyan, si Paul Walito nagsabi, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all. When we say all, ibig sabihin all, talaga walang exemption dyan. Do it all in the name of the Lord Jesus. Gagawin natin lahat para kay Jesus. Giving thanks to God the Father through Him. So kapag ginagawa pala natin yung mga tungkulin natin bilang mga anak, pinagpapasalamatan natin ang Panginoon. Binibigay natin ang kalwalhatian sa kanyang pangalan. Tama po ba? So mga anak, pag inutusan maghugas, kahit sino nga dito mga maghugas? Marunong kayo maghugas. Tama? Naghuhugas ba? Naghuhugas. Okay. Sige, tingnan natin. Okay. Next is, pakipindot, Popsi. Okay. Dito. Pakibalik. Okay. Obey the simple rules of your parents, for if we can't obey their rules, yan, sinabi ko na po yan kanina. Next, obey. Even if we don't understand the whole situation. Sabi na magulang natin, anak, huwag naman na mag-boyfriend, girlfriend habang nag-aaral hanggang college. Pwede ba, anak? Kasi kapag ikaw ay nag-girlfriend, boyfriend ka na, nagka-college ka pa, mahirapan ka makapagtapos. So, sundin mo muna yun. So, sabi, bakit kasi? Wapo kasi nang maniligaw sa akin. Daddy! Sayang yung ano. Tapos sabi pa naniligaw sa kanya. Pag hindi mo ako sinagot, sa iba na lang ako maniligaw. Talagang ganyan ang style talaga ng mga kalalakihan ngayon. Pag ganyan, huwag mong sinutin. Ayan, sabi po dyan, kahit hindi mo naiintindihan, sumunod ka pa rin. Tingnan mo ang nanay at tatay mo, iutusan ka ba yan para mapahamak ka? Sige, tingnan mo yung mga magulang mo. Yung pang mga magulang mo na yan, uutusan ka yan para mapahamak ka? May pagdududa pa yung iba dyan, ha? Jeremy, yung nanay mo ba, ipapahamak ka yan? Hindi po. Parang meron ka pang pagdududa sa mga sagot mo, Jeremy. Asher, yung utos ba ni Mama Monique, mapapahamak ka ba? Hindi mo alam? Jana, yung utos ba ni Mama at ni Papa, mapapahamak ka? Hindi. Kailangan convince kayo. Kailangan convince kayo na yung utos na magulang ko sa akin na wag ako mag-boyfriend o girlfriend, hindi ako ipapahamak nito. Tama po, di ba? Hindi ako ipapahamak nito. Kaya kahit hindi ko na iniintindihan yung inuutos sa akin, susundin ko. Next, obey even if it hurts.
Bakit? Sumunod po tayo. Obey! Even if it delays our gratification. Gusto mo na eh. Pero kailangan sumunod sa ating mga magulang. Bakit? Kasi ito yung uri ng obedience sa gusto ng Panginoon eh. Obey, kahit hindi ko naiintindihan. Sabi ko sa Panginoon, ako po, magiging transparent ako sa inyo ngayon. From the old month hanggang po ngayon, I've been struggling. Sabi ko nga kay Pastora, this past 2 weeks, talagang I was depressed. Sobrang na-depressed pa ako. Bakit? So, I tried na mag-apply ng trabaho. So, nung nag-apply ako ng trabaho, meron pong isang company na nag-offer sa akin. So, for account endorsement na ako sa BPO. Pero hindi kasi siya work from home. Ngayon, meron akong deal sa Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko magkatrabaho, pero kung pwede sa bahay lang ako, work from home. Kasi puso naman yung mga VA ngayon. Ewan ko ba, nakausap ko kasi si Jackie at saka si JR. Kaya parang na-encourage din ako, di ba? So sabi ko, gusto ko magkatrabaho, Lord. So lahat ng mga pinag-a-applyan ko sa internet, halos araw-araw, we regret to inform you that we are sorry, unfortunately, you are not the best for that. Ganon. Alam niyo po, kahit nasa Mindoro na ako, nag-i-email pa rin sila na hindi ka pasado. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ang hirap. Hindi ko maintindihan, hinaaway ko lang ang Panginoon. Kaya umiiyak ako kanina, sabi ko, goodness of God, Lord, obey, even if it hurts. Sabi ko, Lord, alam mo naman, yung reason ko, ba't gusto ko magtrabaho, gusto ko payanganin nanay ko, di ba? Tsaka yung tatay ko. Tumawa naman po kayo na eh. Gusto kong i-sustain yung mga needs nila, pero dahil sa ang tagal ko, biro mo 2005 yung last employment ko, kina-question nila yun. Siyempre, may nag-i-interview ako, nakakapasa ako. Eh, siyempre, nakita lang nila yung resume ko, nakagano pa yung profile pic ko. Hindi ko naman nakita nila yung tinakapasa. Di ba? Sorry, best friend ko yan, bata kami. Eh, masaya ako. Si Aris ba? Si Toti yan, si Aris. Ikaw si Toti. Oh. Si Aris. Aris. Oh, tama. Ikaw, di ba ikaw yung best friend ko? Ikaw yung best friend ko. Talaga, pinapatawa. Parang ikaw si Pastor Jerry, pinatatawa ako. Best friend. Hindi na best friend ko kayong bata pa tayo. Aris siya, Aris. Oo, ngayon na nga yung best friend ko kahit natatawa niya ako. So yun nga, huwag na po kayo tumawa, please. Intindihin niyo po yung nararamdaman ko. Na-depress po ako the whole week na itong mga 2 weeks. Sabi ko, Lord, tatanggapin ko na ba itong concentric sa ito, Panginoon? Mag-ano na ba ako? Kasi lagi nila ako mini-message. I-continue ko na doon yung application ko sa kanila. Kasi nga nakapasa ako, mataas yung assessment ko doon. Gusto na nila akong pumasok sa kanila. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Ayaw pa ng concentric sa iyo on-site, panggabi pa. So sabi ng mga matatalinong tao na kausap ko, maghintay ka lang. Obey. Obey, Lord, obey. Sabi sa akin ni Pastor Jenny, baka mamaya, nung nag-usap kami ng council meeting, baka maapektuhan yung ministry mo yan. Yun po yung isang dahilan bakit hindi ko ginagrab yung opportunity. Pag nagtrabaho ako, papabayaan ko yung mga young people. Ano sabi dyan? Mapapabayaan ko yung mga ministry ko sa youth. At ayaw ka po mangyari yan. Pero gusto ko po magtrabaho. Kaya po ipag-pray niyo po ako na hindi po ako ma-depress. At bigyan ako ng trabaho ni Lord. O sige na nga, mag-grupo na nga tayo. So obey! Obey po kahit na mahirap. Kahit hindi mo
mo maintindihan ngayon. Kasi marami naman po binibigay na ano ang Panginoon sa atin na sundin. Minsan hindi naman natin maintindihan, di ba? Pinapagawa sa atin ng Lord. Minsan hindi natin, Lord, hindi ko maintindihan bakit pinapagawa ko sa akin to. But when we obey God, because when we obey God, we are in His will. Nasa kalooban po tayo ng Panginoon at doon po natin maintindihan. Kahit painful siya ng una, but in the long run, we will benefit if we obey. Tayo po yung nakikinabang kapag sumunod tayo sa Panginoon. Kaya mga anak, kapag sumusunod kayo sa Panginoon, kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, tayo yung makikinabang doon. Hindi mga magulang natin. Joy nila kapag nakita nila na naging matagumpay tayo sa buhay natin. Kaya sumunod tayo kahit hindi natin maintindihan. Kahit ayaw natin, kahit nasasaktan tayo, sumunod tayo sa Panginoon. Sa pagsunod natin sa ating mga magulang. Because in the long run, makikita mo yung pakinabang ng pagsunod mo. Hindi ko alam kung yan na ako. Okay, teka lang ha. Paki-forward niya ang paper. Okay, sige. Pakibalik. Doon sa yan. Hindi ko kasi yan. Okay, yan. Next is an appeal to all children. Number 2 is, una, ano yung una? Obey. O, si Pastor Ani pa lang masumunod. Mga anak, ano yung una? Obey. Lakasan mga anak. Obey. Second is, honor. Ayan. That which is valued and esteemed is honor. Kapag ikaw ay pinaparangalan, binibigyan ka ng mataas na respeto. The biblical use sometimes also means to seek to enhance the reputation of someone. So kapag kagalang-galang na Pastor Dante Peralta, di ba yung mga tao, kapalapakan sila. Pag tinawag naman yung si President, anong tawag kay President? Pag ginana, President Bongbong Marcos. Pag tinawag siya, His Excellency. Hindi mo siya tatawagin. Ito na po si BBM. Batakan natin. Hindi po ganon. Bibigyan siya ng parangal. Diba? Kaya magulang natin, kailangan bibigyan din natin sila ng parangal. Bakit? Magulang natin sila eh. Sa kanila tayo nang galing. Sila naghirap sa atin. Kaya kahit marami ka ng kinikitang pera, always remember, narating mo yan dahil sa kanila. Amen? The biblical emphasis of honoring others has everything to do with the biblical command. Tingnan niyo po yung biblical emphasis of honoring others, particularly our parents. It has everything to do with the biblical command to honor God. Pagbibigay ng parangal sa Diyos. Kaya kapag ino-honor natin, pinaparangalan natin, ginagalang natin, nilarespeto natin ang ating mga magulang, binibigyan po natin ang parangal ng ating pong Panginoon. Sabi dito, how to honor your father and your mother so that you may bring long life, that you may live long in the land the Lord your God is giving you, and honor your father and mother. Nakita po natin yan. Sabi po dito, give the reverence to your parents. Bigyan ng parangal ang inyong mga magulang. Marami po kasi ngayon mga kabataan, bato-bato sa langit, tamaan mag-repent. Kapag nagbibigay na ng pera, nagpapasok na ng pera sa loob ng tahanan, kung tingnan nila ng magulang parang, woo! Ganun na lang. Bakit? Kasi kumikita na ng malaki. Marami pong ganun mga kabataan ngayon. Highest honor, second to God. Mataas na parangal, pangalawa, sa Diyos. Ay bibigyan natin sa ating mga magulang. Treating them with respect, considering their words with value. Na yung mga salita nila, binibigyan mo ng parangal at pagpapahalaga sapagkat alam mo na galing ito sa Panginoon. Kaya tinatanggap mo at sinusunod natin ang kanilang mga sinasabi. Ganun po yung pagbibigay ng parangal sa ating mga magulang. Hindi yung maraming mga anak, magugas ka na, wait lang,
dito, mag-aral ka, ay naku, parang, ano yun? Tapos-tapusan sa tenga. Should I honor my parents when? Paano yung magulang ko abusive, nananakit? Paano yung magulang ko uneducated, hindi naman nakapag-aral? Kung irresponsable, hindi magandang halimbawa. So, ang utos ba ng Panginoon optional? No. Hindi. Whether they are abusive, uneducated, responsible, not a good example, God said to honor them. Why? This is the test of our obedience again to God. Kahit na hindi sila karapat-dapat sa ating mga panangin na irespeto o galangin, dahil tayo sumusunod sa Diyos, i-honor natin ang ating mga magulang kahit hindi pa sila mabuting halimbawa. Naintindihan po ba natin, mga anak? Bakit? Kasi, when you as a children obey God by honoring your parents, even though they don't deserve it, God blesses you as part of His promise. Amen. Kapag sinusunod po natin ang kautusan ng Diyos na parangalan o igalang ang ating mga magulang, gagawin ng Diyos yung bahagi ng kanyang pangako. Ano yun? Yung pagpapalain niya tayo. Alam niyo po, may isang pastor na nagsabi, I'm not sure kung si Pastor Ruther to, galit-galit siya sa tatay niya. But when he came to know the Lord, yung tatay niya kasi binubugbog siya. I'm not sure kung siya nga talaga yun. When he came to know the Lord, alam niyo po, pumunta siya. Sa tatay niya, humingi siya ng tawad. Kahit yung tatay niya, sinasaktan siya. May isa din, hindi ko alam kung kilala si Joel Chang. Dati siyang drogista, gang member. Nagpipreach siya sa Facebook, YouTube, Instagram. At ang sabi, ganun din ang sabi ng Panginoon sa kanya. If you want to be free, the Lord said to the pastor, if you want to be free, fully surrender your life to God, ask forgiveness. Patawarin tatay mo. Ganun din ang ginagawa ng tatay niya sa kanya, binububog siya. So, ang ginawa ni Joel Chang, pumunta siya sa bahay. Kasi matagal na siya hindi pumupunta sa bahay ng papa niya. Pagpunta niya doon sa bahay ng papa niya, yung papa niya talagang salbahay. Yun ang dahilan kung bakit siya naging gang member at naging drug addict. Pagpunta niya doon sa bahay, nakaupo siya, yung tatay niya, anong ginagawa, tapos bila siya nagsalita, sabi, Dad, I'm sorry. Sabi niya sa papa niya, Dad, I'm sorry. Tapos natigilan yung papa niya. Tapos biglang na yung papa niya. So, umiyak din siya. Naghingi siya ng sorry. Sabi ng tatay niya, no, son, forgive me. Ako yung nagsusorry sa'yo. Hindi Christian yung papa niya, pero si Joel Chang Christian. And because of that, dahil sumunod si Joel Chang, hindi niya maintindihan. Kahit masakit sa kanya, pero sumunod siya sa Panginoon. Pinatawag niya yung tatay niya pinatawag siya. The relationship was reconciled, was restored. Kasi hindi niya maintindihan. Ano yung part ng gagawin ng Panginoon kapag sumusunod tayo? Yung bahagi ng Diyos. Nakapasumunod tayo kahit minsan yung magulang natin ay parang hindi karapat-dapat sundin. Hindi karapat-dapat patawarin. Hindi magandang halimbawa. Pero dahil sumusunod tayo sa Panginoon, yung part ng Diyos ay pagpapalaan tayo. That is His promise. God will bless us because we obey Him. Ibibigay ng Diyos sa kayo magbabala. Your parents are accountable to God. Kaya hindi mo sasabihin, dahil ginawa nila yun dapat, talagang nakikipagkerahan ka. Pero sabi, accountable ang ating mga magulang, sasagot sila sa Panginoon. Sagutin nila yan sa Diyos kung hindi sila naging mabuting halimbawa. Kaya, ang trabaho natin is to obey God. By obeying our parents, by honoring them, kahit hindi sila magandang halimbawa. So, ang reward ng Panginoon in obedience and honoring our parents, sabi dyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Doon muna tayo sa right.
Obeying our parents is right. Tama po ito eh. Right in the eyes of God. We are called righteous in the eyes of God kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang. Amen? At dahil dyan, anong reward ng Panginoon sa mga matutuwid? Taas ang kamay na sumusunod sa kanilang mga magulang. Sabi dyan, blessings of protection, blessings of favor, blessings of provision, blessings of guidance, blessings of healing and answering prayers, and blessings of joy. Yan po yung blessing, yung promise ng Lord sa mga taong matuwid na sumusunod sa pautusan ng Panginoon. You are like a righteous na nagliliwanag, kaya naman ang favor ng Diyos sa taong sumusunod sa kalooban niya ay pagpapala. Kahit hindi natin minsan maintindihan mga magulang natin, importante sumunod tayo sa kanila. Sapagkat ang sa pagsunod natin sa Panginoon, ang pagpapala ng Diyos. Sabi ng kanta, your goodness is running after, it's running after me. Diba? Yung goodness, yung kabutihan ng Panginoon, hinahabol tayo saan tayo magpunta. Why? Because we are made righteous in the eyes of God by obeying His word. God's reward sa mga nag-honor so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Kapag sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon sa pagsunod at paggalang sa ating mga magulang, mahabang buhay. Magiging kaedad mo si Metosela. Ilan taon si Metosela? 969. 969, naglalakad ka pa din, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Gusto mo ba yun? Kaso hindi na po aabot tayo na. Hanggang 120 lang yung ikinagda ng Panginoon sa edad na kapanunan natin ngayon. Ewan ko lang, sabi ko kay Nanay, I challenge you, 969 sa edad ni Metosela na. Kayong dalawa ni tatay, bawal pa kayo. Kaya ito po yung pangako ng Panginoon. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, mahabang buhay. Tingnan po natin yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon at very young age. That majority mga case-to-case, tingnan po sa kanila, hindi nila na-enjoy ang buhay. Anong sabi ng Lord? I have come to give them life, a life to the full. So habang nabubuhay ka, kahit alam mo may mga suffering sa buhay mo, mga trials, but you are enjoying the presence and sustaining grace of God. You can live and wake up each day with brand new hope na nagmumula sa Panginoon. Ngayon, mga kaibigan, conclusion na ako. Paul's advocacy to families will guarantee a strong and healthy family. Ito yung pagsinunod natin, yung advokasya ni Paul sa tahanan, magkakaroon ng matatag at magandang pamilya. He based his words in God's command that the Israelites were if obeyed. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, kapag sundin nila ito, mararanasan nila ang pagpapala, hindi sumpa. Kaya kapag tayo sumusunod sa Panginoon, we will receive the full blessings of God, not curse. Amen? Amen? Not curse. Ang curse po kasi, ang sumpa, ay matindi po yan. Pero kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, tayo po'y mararanasan natin yung blessing. I'm not only talking about financial, material blessings. Blessing pa lang na gumising ka, wala kang sakit. Blessing pa lang na kahit may problema ka, nakakatawa ka pa rin. Blessing pa lang, di ba? Na kahit may mga pinagdadaanan ka sa buhay, nakakatayo ka pa rin. God's mandate to the family is for the family to be a reflection of kingdom family. If we are going to establish a family that loves and honors God, children who loves and honors their parents, we are the reflection of kingdom family. Family of God,
We are His children as God is our Father. Remember that He ordained, siya po ang nagtatag nito, this command for people to choose. So ang tao po, meron po siyang will, kung susunod siya o hindi. Kaya nga sabi ni Moses, choose life, not death. Choose life. Kasi kapag tayo may hindi natin piniling sumunod sa Panginoon, we will reap curse. Now, ano nito sa ating anniversary? Yung generation natin ngayon. Taas ang kamay, yung generation ngayon ng mga kabataan. Young po. Sige, taas ang kamay. Tayo po, hindi magpapatuloy na mararanasan natin ang katapatan at pagpapala ng Panginoon kung hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos para sa ating iglesia. You know, church, God wants to bless this church. Amen. He wants to bless this church na magpatuloy. Bagamat there is sadness kasi yung mga kinikilala natin mga pioneer, Tatay Mario Vero, Tatay Mario de Guzman, Tatay Tonet, Sister Nida, sila yung mga nagpasimula ng church. Siyempre, dahil sa Panginoon. And we wanted this church to continue. Sabi ko nga sa seminar natin ang Living in Challenging Times, can we perceive the church in the future na ganito pa rin? Can we see the church na nagpapatuloy pa rin, may mission, may evangelism pa rin? Marami pa rin kabataan, maraming dumadami ang tao sa church. Nakikita ba natin yun? Kung ganito yung uri ng paglilingkod at commitment natin sa Panginoon. Because magpapatuloy yung fire to continue the church if we're going to embrace yung fire na ibinigay ng Panginoon sa mga nauna sa atin. 39 years of God's faithfulness to Sambayan Cristo. Mga kabataan, tayo yung susunod. Paano pag dumating yung panahon, mawala na kami? Mawala na si Pastora Lupa. Mawala na kami si Pastor Jerry. Meron pa kaya magpapatuloy na kabataan na tumitibok ang puso para sa Panginoon? Meron pa kayong kabataan na hahayo sa bundok, na pupunta sa mga squatters area, na mag-mission sa mga tricycle drivers, na pupunta sa park para mamigay ng trust. Meron pa kaya ng kabataan na susunod na henerasyon na ipagpapatuloy yung apod na ibinigay ng Panginoon sa mga nauna sa kanila? Baka, let me just be honest with you, baka, we're so busy with our lives, busy with our families, busy with our job, busy with our business, because we're so busy, we think the church is an option. Tingin na lang natin sa church, option na lang siya. Gathering na lang. Pagkatapos ng gathering, wala na, uwi na. We wanted this church to continue for as long as God wants it to continue. Gusto namin, this is our desire, na magpatuloy ang church. Na sila Tony Madrigal, sila na yung nagtuturo ng Sunday School, si Nate, sila na yung Mahayo, yung mga leaders, si Noah, si Nehemiah, si Solomon, si Armin, si Baham, si Hannah Flores, si Hannah Bernabdan, Jana, Jervis, Francis, yung mga henerasyong ito, they will stand up and continue the vision that God has for His church. Para hindi lang 39 years magpapatuloy ang church. Hindi lang hanggang 39. 40, 41, hanggang sa darating ng Panginoon. Hindi dahil because of Sambahayan Cristo, no, but because God willed it na magpatuloy. Amen?
Gusto natin maging festive. Yay! Masaya tayo sa family anniversary. Pero yung pinaka-joy ng celebration is that may mga kabataan. Tumayo nga pala lahat ng kabataan. Kabataan, bata. Sige, tayo po kayo. I want you all to stand up. Sige po, tayo po kayo. Noah. Kahit wala kayong, basta wala kayong kasawa, kabataan kayo ha. Kayong mga kabataan, tingnan niyo yung kamay ninyo, tingnan niyo yung kamay ninyo. Anong meron dyan? Anong meron sa kamay? Okay, young people, listen. Listen. Lahat ng mga bata, makinig kayo. We're going to give to you. Sige, tanggapin ninyo. Ibibigay namin sa inyo yung heart ng Panginoon para sa iglesia. We're going to give to you the burden of God for this church. Amen. Receive it so that you and you, tingnan nyo kayo lahat mga nakatayo, tingnan nyo yung sarili ninyo mga nakatayo. Kayong mga kabataan kayo, ipagpapatuloy nyo ang puso ng Diyos para sa iglesia ito. Stand up. Rise up for the Lord. Huwag yung isipin na because, ano ba yan, panibagong responsibilidad, ano ba yan, no. Capture the heart of God for this church. And the moment you receive it, obey it, love it, embrace it. Happy nyo, mahalin nyo, sumingin nyo, and the presence of God will be with you in a body. Amen. So lahat ng kabataan, punta kayo tayo. Sige po. Dito kayo lang. Dito mga kabataan. Si Kuya Dingel nandito. Nandito pa si Dingel. Kuya Dingel, you're here. Dito kayo, dito. Sige, umurong kayo dito kasi ang laki ng space dito. Umurong dito, umurong dito. Sige, lahat ng mga umurong na dito. Sige, umurong kayo. We would like to call all the pastors. All the pastors, please stand. Umurong kayo doon. Please stand sa likod ng mga kabataan ito. Aaron, halika dito, Aaron. Look at you! You took half of the state of the church. Yes. Ano yan? Dito kayo, wag mo na kayong ano dyan. Dito mo na kayo. Sige, dito kayo. All pastors, please stand. Itong malaking space na ito, i-occupy ninyo. Leaders, get all the children. I-occupy nila. Para yung mga pastors, makakatayo sila sa likod ninyo. Go. Yes, the pioneer of the church. Sige, huwag kayo. Puro kayo dito. Go. Okay. We would like to call all the pastors to stand behind all these young people. Nasama ko kayong naging pastor dito. We're going to pray for them. And we're going to ask God to seal their future
sa will ng Panginoon. Sige po, Tatay Mando, you can stand and pray for them. Alright. So let's pray. Pastors, lay your hands upon them. Declare blessing and God's protection. That none of these young people will be lost. Walang kabataan ang mawawala sa kamay ng Panginoon. Maranasan nila, ma-encounter nila ang Diyos sa buhay nila. And that their faith will be strengthened in the name of Jesus Christ. In every trials, in every persecutions, in every problem na kakaharapin nila, they will remain strong and that they will continue to choose. I pray, O God, that these young people choose you. Choose you, Lord God, your Lordship over their lives. In the name of Jesus, we pray. Seal, O God, their destiny in your hands. And that you're going to multiply them in the name of Jesus. Multiply them, Lord. Multiply them in Jesus' name. Lord, we cancel all the plans of the enemy in the name of Jesus. We cancel all the plans, Lord God, to destroy them. In Jesus' name. Lord, may they capture the vision of the church. May they capture their hearts for you, God, to serve you wholeheartedly. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, tumibok ang puso nila para sa iyo. In Jesus' name, seal them, Lord, by the power of your holy anointing. Yes, God. In the mighty name of Jesus, Lord, we declare that power, the blood of Jesus, Lord, seal them, Lord, by your power of your holy anointing. Lord, empower them to live holy lives for you. Hallelujah. Empower them to live holy lives for you. Empower them to a life of obedience to you, God. A life of obedience, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name. Patuloy silang naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Lord, as we pray in the mighty name of Jesus, Panginoon, pagpalain mo mga kabataan, mga batang ito, Diyos, Panginoon, hallelujah. Panginoon, hallelujah. They will bring glory to your name. They will bring glory Yes, to we your would like to name. call on the parents. Hallelujah. Jesus. All the parents. Of Jesus. All the parents. Hallelujah. Lahat po ng mga magulang. It's Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Release your power. Hallelujah. Sa mga kabataan ito, Diyos, Jesus. ay gamitin mo mightily, Panginoon, sa iyong gawain. Magpatuloy sila, Panginoon. Bigyan sila malakas ng loob. Umalis ang lakas, Panginoon. Lahat ng iminasyon, Panginoon. In Jesus' mighty name. Hallelujah. In the mighty name Amen, of Jesus. Jesus. Amen, Jesus. Arise and Amen, shine, Jesus. Lord. Arise Lord, we and cancel. shine, Lord. We cancel all immorality in Jesus' name. Jesus. All immorality in Jesus' name. Hallelujah. All addiction in Jesus' name. All insecurity in Jesus' name. All insecurity in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, we cancel them. In Jesus' name. Lord, we pray. Mga parents, come here, come forward. We're inviting you. Come on, parents. Hallelujah. I want you to go to your parents, mga anak. Go to your parents. Thank you, Lord. You can ask sorry. You can pray to your parents. Yung mga walang magulang, yung mga kabataan, you can go to them and pray to them. Pray for them. Sige, come on. Mga anak, lumapit kayo sa magulang ninyo. You can say sorry to them.
This is the last Sunday that we are going to celebrate our family. Pray for them. Sister Mila, pray for your mama. Say thank you to your mama. Kung hindi mo kasama magulang mo, Sister Baji, mga accountability mo. Lapitan mo mga accountability mo. Sige, kapag nandiyan ka sa mga anak mo, pray for them. Sister Evelyn, dyan si Noah, abutin mo sila. Pag-pray mo sila, Sister Gemma. Now, young people, listen to me. This is your time to say thank you and sorry to them. And I want you, not say a promise, but I want you to say something to your parents that you're going to do. God gave you the strength and the power na sumunod sa mga magulang. Kate, pray mo si Tatay Jerry. Kate, magpasalamat ka kay Tatay Jerry. Lord, we are here as one family, O God. Lord, we cannot make it on our own. Hindi namin kaya ngayon mag-isa. Hindi namin kaya magpatuloy pa ngayon kung wala ka. So we pray, Father God, sa mga kabataan na walang mga magulang nila, sa mga kabataan na pasanin nila ang kanilang mga magulang, I pray in the name of Jesus that you will continue to give them the strength to continue living for their faith in Jesus' name. Kay Mean, kay Angie, kay Hannah, Panginoon. Kasi iba pa mga kabataan, Lord God. I pray, Lord God, that you strengthen them, Lord. I pray for families, mga nanay na wala yung mga anak. Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, O God, may they remember, may they feel your embrace, O God. Ikaw ang siyang pumalinga sa kanila, Panginoon. Lord, restore families. I-restore niyo ang mga families. Reconcile each family, Lord God. And we grant your blessing, Lord, upon our family. The promise of obedience, the promise of blessing, the promise of life, Lord God. We claim it in Jesus' name as we continue, Lord God, to obey you. As we continue to obey you. Seal our prayer of hope, of faith, and of obedience. Seal the destiny of this generation na walang mga kabataan na mawawala. Bagkus, Panginoon, magtatayo ka ng kabataan, Lord, na magiging leader, na capture ang iyong salita, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Kaibigan, lagi mo silang isama. Napaka-agenda namin. Sige po, you can go to your families. Sister Tina Malo, pwede po kayo pumunta dito sa harapan. Muli, pwede isama ko si Tita Mila.
proceed lang ipag-pray. Sino tayo po ay I don't know the prayer of your heart. Hindi ko alam ang prayer na gusto ninyo. I don't know the prayer for your family. But I pray that you will continue to encounter my experience with ang Panginoon sa buhay ninyo. Pastors, narinig. And I would like to take this opportunity, Tita Mila, na sabi ko, hindi ko po makakalimutan to, sabi ni Penny, God died, Jesus died for you publicly. And also this for me. So yun yung lagi kong nahangat ko. Kaya po nandyan kayo dahil hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. At ngayon po, gusto ko kong ipag-pray kayo. In a very, I don't know what God wants me to pray, but I would like to pray for you. Father God, in your name, in the name of Jesus, I lift up. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, sa Tamila. Hindi ko alam, Panginoon, ang mga panalangin ng puso niya, O Diyos. Ikaw ang nakakalam ng lahat nito. But Lord God, we submit to you, Panginoon. I pray, Lord God, I pray maranasan ka niya, makilala ka niya, maranasan niya ang makapangyarihang pagkilos mo, Panginoon, sa buhay niya. Lord, may He experience you that you are the God who heals. You are the God who restores. You are the God, Lord God, who reconciles. You are the God who makes things new, O God. In Jesus' name, Lord, I pray, maranasan Tita Mila, Panginoon, ang kabuuan, ang wholeness na nagmumula sa iyo, O Diyos. Prayer para sa kanyang asawa, prayer sa kanyang mga anak at apo, higit sa lahat, ang makilala ka ng lubusan, ang maranasan kanya sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus. I pray for your blessing, your spiritual blessing upon her. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, you are the God who calls her. Tinawag mo siya, iningatan mo siya. May purpose, Panginoon, kung bakit nandito siya ngayon. Sa pangalan niya, Jesus, O God, I pray, Lord God, for your blessing. Bless the works of His hands. Bless the steps of His feet, of her feet, O God. Bless everything na gagawin niya, Panginoon. Ito po'y pagmula, Panginoon, lahat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, sister. Alright? Yeah, so tayo po ngayon ay, tapos ako yung preaching ko, tinatawagan ko na po ang MC. So, siguro po, we can flash muna yung ating mga announcement. Kuya Jay, Sister Malaya, and meron po tayong seminar next week. Ambassadors of Unity, Pastor Dito sa Tuloy po yun next week. Ambassadors of Unity, binessage niya na ako, sabi niya, Sister Hazel, see you next week. Ayan. So, magkikita po tayo next week. Ambassadors of Unity, napakaganda pa ng topic, bring your family, your children, and your friends. Sister Malaya. And for the announcement po, tapos si Sister Mel. Maraming pa ako sa ating announcement. Muli, happy anniversary sa lahat. Handa na po ba kayo? Handa na ba kayong kumain? Sige. Ayan po. Patuloy po namin yung iniimbitahan every Wednesday. Dito po yan sa SNK. Dito po yan sa SNK. Bali, 6 p.m. via Zoom ang ating midweek service. Ganon din po ang ating prayer meeting every Friday at
PTA Christian Age. At sa ating month of July, patuloy pa rin ang ating topic is evangelism. So yan po yung ating mga topic for July 7. The only entrance for the sheep by Pastor Dante Peralta and Brother Bernard C. July 14, the power of receiving Christ by Pastor Limpa Guevara and ako po. And July 21, the extravagant giver by Pastor Emma C.B. and Brother Herbert C.B. And July 28, Jesus Will Always Be by Pastor Hazel E. and Sister Mayan Palomero. Salamat po sa nag-usher. Kami po yun. Para po sa July, pakitake note na lang po. July 7, Sister Vina Ariola, Sister Merly Camo, Sister Choling Alfonso. July 14, Sister Evelyn Madrigal, Sister Gemma Flores, Sister Nora Madrigal. July 28, 21, Sister Liza Carranta, Sister Nancy De La Cruz, and Sister May Lorena. July 28, Sister Fed Bueno, Sister Maureen Bihon, and Brother Jervis Bueno. At para po sa ating offering verses, July 7, Brother Ryan Bolados. July 14, Brother Joel Patopes. July 21, Brother Harold C.B. And July 28, Brother Zoran Marcos. Ayan. Ang ating prayer for the sick every first Sunday of the month, huwag po natin kakalimutan. At ang ating face-to-face prayer meeting every last Friday of the month, 4 to 5 p.m. dito po yan sa SMK Church. At ang ating other announcement. Parang ano po kayong announcement? Siguro po, sige, parang hindi po tayo. Batiin niyo mo po muna yung mga tabi ng happy anniversary. Praise God. Okay po, ang church po natin ngayon, tulad po ng sinabi po natin, tayo po ay nasa 39 years. Okay, alam po po na praise God. Hallelujah. To God be the glory. Napalala ko bigla. Okay, and thank you so much po. Siguro po ay ano na lang po natin, paunahin natin ang ating mga bisita sa pagpila sa ating pagkain ngayon. Nagbigay na po ako ng command sa kanila kung paano po sila magbibigay. Pwede po kayong bumalik. Marami po tayong pagkain. Isang bagay po na ang church po natin ngayon, tulad po ng mga nakaraan na lagi po natin pinabanggit, napakalaki ng need po natin na habang tumatagal po tayo po ngayon as 39 years na po, napakalaki po ng ating pong need, and yet the Lord provided us. So hindi po siya nagkukulang po sa atin, tulad po ng ating pong patuloy na hiningi ng panalangin na talagang matugunan ng ating pong music ministry, sapagkat itong year na to, tinatarget po natin na makakuha po tayo ng 90,000, hindi tiyata pa, according po sa report ng ating pong music team. Kung kaya meron po tayong flex na pinakaharap, gutom na po talaga. Gutom na po talaga kasi maingay ang crowd. At yung 90,000 na pinupurso po natin ay mag-start na po tayo na mag-pledge ng bawat family, individual. Kaya yung mga willing po, pwede po kayo makipag-coordinate kay Brother JR. So yung mga willing po na mag-commit, ipagpapatuloy po natin na pwede po kayo makipag-usap kay Jay para po sa ating pong susunod po regarding po sa ating pong pledge para sa ating pong tinatarget na 90,000 mas sigit pa sa pangailangan po ng ating pong music team. So maraming pong salamat at kung mayroon pa po kayo
niyo po sapagkat mag-pray po natin ito dahil napakalaki po ng ating pong pangangailangan para sa taong ito, para po sa ating pong music ministry. So, bali yung sa music ministry ko na bali next week po i-present namin yung mga details po para at least makita ninyo ano yung nakapaloob sa amount na binanggit ni Pastor Limba. That's for the improvement po ng ating sound systems. So, ayun, ramdam po na po ang ating ating mga sigura. So ang ating pong rule is una po muna is yung mga seniors, followed by the visitors. Okay, so sila po yung unang pipila sa food. And then, followed po ng mga kids. And then, huli-huli po yung mga youth, okay, and teens. At saka po yung sila po yung mga nasa huli. Okay po? And at the same time po, kapag tayo po ay busog na kasi natutuloy po tayo sa ating gawain po ng alauna para po sa ating concert. No? And then if may mga friends po kayong gustong i-invite, you can message them since we'll start around 1 or 1:30 po sa ating gawain mamayang hapon. Okay po, malinaw po ba? Okay, malinaw. At para po sa ating prayer, para po sa ating pagkain, akin po tinatawagan si Brother Nem. Yeah. Let's pray for the food po. Sige po tayo kung lahat ay tumayo. At sa closing prayer natin, Pastora, no? Mamaya na po. Okay, sige. Sa food na lang muna. Okay, let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sa tanghali ito, Panginoon Lord, na muli kami nandito, Panginoon, tipon-tipon, Lord God. Dalayan ko, Panginoon, pagpalain, Lord, ang hanggang kayo, Panginoon, sa bawat pamilya na naghanda nito, Panginoon Lord. Pagpalain niyo sila, Panginoon Lord. Ganun din mga Panginoon Lord, sa bawat sa amin na ito, Panginoon. Maging kalakasan namin dito, Panginoon, sa buong araw nito, Lord God. At dalayan ko, Panginoon Lord, na ma-celebrate namin, Panginoon, araw nito, Panginoon, sa pagpupuri, Panginoon, at pag-glilin ko sa iyo. Maraming salamat po muli ito, Panginoon, sa pagdalaman sa aming pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay, sige. Ayan po. Sige, pwede na po tumayo yung mga visitors po. Yung mga guests po natin, together with the seniors. Para po yan po. And the rest, na hindi seniors at visitors, please be seated po muna para hindi po tayo